ang Okta Research Team. So klarong-klaro po, mga kababayan, hindi po yan fake news. Di katulad ng iba dyan. Maninira na lang ng ibang vlogger para may views. So ito na mga kababayan. Bukod dyan, ito na. Oo, mga kababayan, kitang-kita nyo naman. Tumaas po ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ikaw ba naman? Sinong hindi tataas ng ratings niya na tahimik, hindi sumasagot sa batikos ng mga politikong pulpul? Tahimik, nagtatrabaho, binayaran ang utang ng iniwan ng politikong nakulong. Tapos, araw-araw pa rin sinisiraan ng anak ng politikong nakulong na nag-iwan ng malaking utang. Tapos, ngayon, meron na naman panibagong proyekto, natupad na naman, na which is, yan ang hinanap ng mga DDS na 20 pesos per kilong bigas. Yung 20 pesos per kilong bigas. Malinis namang nakain, Inday. Yung 20 pesos per kilong bigas, Inday. Hindi naman mukhang pagkain ng baboy. Hanapin natin sa UNTV ha, mga kababayan. Yung bigas, nakakain ng ayos. Ito ha, pakita ko sa inyo. UNTV yan. It's a quality control issue. No, na we have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Maayos na kalidad ng bigas. Ito ang paulit-ulit na tinitiyak ng Department of Agriculture sa 20 peso rice program ng pamahalaan na pasisimulan sa Cebu City sa May 1. Kanina tinikman ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kalidad nito upang alisin ang pangamba at agam-agam ng publiko. Ito na ngayon yung itsura ng 20 pesos per kilo na ibebenta at ilalabas ng pamahalaan. Kung mapapansin natin, may halo siya na maliliit na butil na bigas dahil ito ay 25% broken rice. Kapag isinaing naman, ganito na yung itsura ngayon ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, hindi dapat magkaroon ng pangamba ang publiko sa kalidad ng bigas dahil sa isinagawa mismong testing ng mga opisyal ng ahensya, masasabi nila na ito ay safe for human consumption. Dagdag pa ng opisyal. Ngayon mga kababayan, magreklamo kayo kasi 20 pesos, kumukulo ang tiyan nyo. Alam nyo naman na NFA. At saka alam nyo naman na 20 pesos lang yan. So pag kumukulo ang tiyan, mamili kayo. Kukulo ang tiyan na walang kinakain o kukulo ang tiyan ng busog? Hindi nga kayo nagreklamo sa pagpag na ilang dila na ang dumila niyan. Ilang pustiso na ang lumulumbitin yan. Ilang nguso na ang sumisipsip sa buto na yan. Tinapo na sa basurahan. Ilang langaw na ang dumapo niyan. Ilang mga buhok, bulbul, basura, tingting, bakal, bote, plastic na nagrasyapol-syapol sa pagpag. Hindi nga kayo nagrereklamo. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, ang 20 pesos per kilo ng bigas, pagkain ng baboy. Ang bigas na NFA, 20 pesos per kilo. Di ba? Nagrereklamo kayo. Dati, nung sinabi ni BBM yan, di ba? Hanap kayo ng hanap. Ngayon na nandiyan na ang 20 pesos per kilo ng bigas, magrereklamo kayo na mabaho. Samantalang yung pagpag, ilang nguso na ang sumipsip niyan. Ilang dila na ang gumaganon yan. Ilang laway na. Hindi nyo alam kung ang kumain yan may TB, may HIPA, may AIDS. Pagpag, nilinis, ininit, prinito, inadobo, kinain. Hindi nga kayo nagrereklamo Di ba? Tapos yung NFA rice, hugasan mo lang ng 3 beses, sabay sa ingin mo, magrereklamo ka. Di ba? Yan kasi ang sakit ng mga Pilipino. Wala na ngang makain, puro pakaartihan. Meron nga akong kakilala dyan Ayaw lumabas, takot mainitan. Hindi naman maputi. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Kung ano yung binigay sa inyo, tanggapin ninyo. Di ba? Buti nga may mabibili pa kayong ganyan. Punta kayo dito ng Singapore, puki ng ina. Yung bigas dito, $2 isang serve. Magkano ang dollars ng Singapore? 43. 86 pesos isang serve ng kanin.
Luto na yun ha, hindi 1 kilo yun. Isang serve lang, 86 pesos. 43 ang 1 Singapore dollar. $2 ang kanin dito. Hindi nga sila nagreklamo eh. Oh. Tapos kayo nagreklamo kayo. Oh, ngayon may proyekto si BBM na bigas. Siya babagsak pa ang ratings. Samantalang si Sara walang ginagawa, puro gala, puro paninira lang sa administrasyon. Tumaas ang ratings. Aba, what the heck? Sabi ng Kano. 'Di ba? Oh, Ma'am Jana, mega love shout out po. And kay Ma'am Lord Natix and mega love shout out po. Oh, tuloy natin. Nakikipagpulong sila sa lahat ng National Food Authority officials sa Lunes sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakaling mayroong makalulusot, papatawan ng ahensya ng kaukulang disciplinary action laban sa mga nagpabaya. Tinatayang nasa 4.5 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan sa proyektong ito para sa initial target na 800,000 families sa Visayas. Samantala, plano rin ng DA na simula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa piling kadiwa outlet sa buong bansa. Hinihintay natin ng informasyon mula sa COMELEC kung kasama ba ang pagbebenta ng A20 na bigas sa kadiwa sa election ban. Nais po sana namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa Biyernes, May 2. Ipinagpauna na ng COMELEC na bawal ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon, ayuda rin kasi ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin pong absolutely prohibited during the 10-day period. Kung hindi talaga pwede ito, susunod kasi tayo sa COMELEC at umpisa na lang ang bentahan matapos ang halalan. But, of course, Diba? Kasi inisyu ito ng mga bobong politiko, katulad kay Sara, na bakit daw magbenta ng murang bigas, na-shoot daw sa eleksyon. Bakit Sara, antayin mo pa ang mga tao kumain pagkatapos na ng eleksyon? Kumukulog na yung kanilang sikmura, sumasakit na yung tiyan ng mga kabataan na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. So, antayin mo na maibenta ang 20 pesos per kilo ng bigas pagkatapos eleksyon kasi bawal, kasi pinulitika. Natural lang naman kasi BBM nagsabi yan at bigas ng gobyerno yan. Buti nga dyan sa Pilipinas, bigas lang na pagmamayari ng gobyerno, binibenta ng mura. Buti dyan sa Pilipinas. Dito, lahat sa Singapore, pagmamayari ng government, kalsada, tubig, kuryente, pabahay, puro gobyerno ang may-ari. Hindi nga sila nagreklamo dito eh. Ang Pilipino lang mareklamo. Wala na ngang makain, nag-iinarte pa. Pero bumabagsak sa pagpag. Kaya tignan nyo minsan yung iba, sa sobrang kapilian sa magkaroon ng jowa, sa sobrang kapilian napunta sa lasinggerong asawa. Di ba? Rapist na asawa, addict na asawa. Di ba? Sa sobrang nag-iinarte, ayaw ko makipag-asawa niyan, ayaw ko makipag-jowa niyan. Bakit? Kasi pangit. Tapos yung nagsabi na ayaw makipag-asawa kasi pangit daw yung ng ligaw, pangit din naman. Di ba? Oo. Yan ang mahirap, mga kababayan. 'Di ba? Pilipino ang hilig magreklamo. Ayaw ko niyan, ayaw ko ganun. Tapos ending bumagsak sa pagpag. 'Di ba? Katulad lang yan, ayaw ko muna mag-asawa. Bakit? Ang pangit-pangit na nanligaw sa akin. Ending, napunta sa lasinggero. Dahil nasa huli ang pagsisisi. 'Di ba? Oo, may mga ganyan tao. Puro reklamo sa buhay kaya hindi na umuunlad. 'Di ba? Tapos 'pag hindi umuunlad, ang sinisisi gobyerno. 'Pag nagutom, ang sinisisi gobyerno. 'Pag dumami ang anak, ang sinisisi gobyerno. 'Pag may patayan, ang sinisisi gobyerno. 'Pag may adik, sinisisi gobyerno. Kasi hindi kayo sumusunod sa batas. Mm. Dito sa Singapore, walang ganyan. Walang ganyan diyan, dito Mars, Singapore. Bawal dito ang bobo, bawal dito ang tanga. At higit sa lahat, bawal dito ang mga walang trabaho. Bakit? Mamamatay ka sa gutom dito. Oo, walang sponsor dito sa Singapore na manglibre sa'yo. Oo, magtrabaho, paminsan-minsan, di puro yabang tas wala naman trabaho. Nakakahiya, di ba? Oo, walang ganun dito sa Singapore. Diyan sa Pilipinas, Diyos por santo. Mayaman, pero walang trabaho, 'di ba? Oo. Diyos ko, mga kababayan.
Dito naman tayo mga kababayan sa sunod. Eto na, napaka